the central bank governor and the anti-money laundering council make public how much were you able to freeze. And I hear coffee shop talk that, you know, while let's say 100 accounts were suspicious, you only were able to freeze 5-10%. So what happened to the 90%? I challenge AMLC. I hope you're listening. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Na di umano, malinaw ha, malinaw. School bukol, tutas o to, makinig ka. Di umano. Naku, mamaya papanoorin ho natin yan. Meron daw ho siyang ginipuan. Naku, matindi ho yan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kung gusto nyo panoorin ang buong video nitong si Banat Bay, nakausap po niya itong si Anjo Iliana, punta lang ho kayo kay J. Guevara TV. Palakpakan ho natin. Idolo ho natin yan. Malupit yan. Isa ho yan sa mga tunay, ika nga. Tunay ko yung mama na yan, taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maprinsipyo. J. Guevara, suportahan ho natin. Panoorin nyo ho ang kanyang mga video, panigurado, matutuwa ho kayo. Napaka-maprinsipyo ng mama. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa video na to kasi pagka talagang nanalasa na itong si Bagyong Juan, ang excuse ho ng mga walang yang magnanakaw sa pamahalaan, talagang malakas ang bagyo. Maraming ulan na dala ang Bagyong Juan, kaya lumubog ang marami sa bahagi ng Luzon dahil talagang totoo naman hong malakas ang bagyo. Kaso ang problema ho dito sa video na to, hindi pa ho talagang ika nga naglalandfall ang bagyo, meron ng baha. Diba? Hindi pa ho naglalandfall. Dito sa video na to, nakikita nyo, walang hangin, walang ulan, pero meron ng baha. Ibig sabihin, talaga hong maraming kabalbalan ang nangyari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Panoorin ho natin mga kababayan. Oh. Ano na ito? Lawal, Poblasyon, Mauban, Quezon. Oh, naku, yan oh. Hindi pa ho umuulan mga kababayan, wala pang hangin. Maliwanag pa nga ho, tingnan niyo naman ho yung shadow ng bahay, tsaka yung ilaw ng sunlight oh. Sabi, anong nangyari? Anong nangyari? At saan na yung mga flood control? Sino ba yung sa Quezon? Sino yung Quezon? Si J.J. Suarez ba sa Quezon? Si J.J. Suarez ba? Hindi ko natin alam. Basta maraming nasa yung congressman, saan napunta yung flood control? Wala namang ulan, ba't merong baha? May nagnakaw. Hindi naman na ulan, baha. Oh. Yari dyan. Kaling yan. Baka yun may uman ng ulan. Grabe naman yan. Yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan, hindi ho nila pwedeng pasinungalingan. Kahit anong gawin nila, talagang matindi-tindi ho ang nangyaring nakawan. Walang ulan, walang hangin, di pa naglalandfall ang Bagyong Uwan, bumabaha na. Ano ibig sabihin? Oh. Yung mga magnanakaw sa pamahalaan, talagang nagdudumilat ang mga ebidensya na talagang merong nakilabang sa mga flood control na yan. Pambihira talaga, oo. Kasi wala namang ulan, wala namang hangin. Makikita nyo sa inyong kalsada, merong ganyan. O nasa na yung mga pumping station, nasa na yung mga flood control. O kaya para sa mga kababayan natin dyan sa Luwal, Poblasyon, Mauban, Quezon, magsalita ho kayo. Sino ho ba yung congressman nyo dyan? Sino yung inyong mga kakilala nyong mga politiko na biglang yaman pagpasok ng administrasyon itong si Marcos Jr.? Ito na, rerekta na ho tayo dito kay Idol J. Guevara. Idol natin to, malupit itong vlogger na to. Isa ho, ayan, nakita nyo ho pagmumukha, marami sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kilala nyo yung pagmumukha na yan. Yan ho si J. Guevara. Isa ho siya sa mga banateros at isa ho talaga siya sa ating mga pinapanood dito sa diyan sa mga political vlogger. Kasi straightforward siya. Wala siyang maraming cheche bureche di kagaya ni PH.
straightforward lang atake niya sa mga sa mga issue. Tsaka ano ho talaga, nakita ho natin yung ano niya talagang sinseridad at talagang solid Duterte supporter. Ito, panoorin ho natin. Actually, si Banat ba yung papanoorin natin dito? Ngayon, kinuha natin yung video dito kay Jay Banat. Palakpakan muna natin ito si Jay. Subscribe mo kayo kay Jay. Malupit yan, malupit. Mahusay. Kaibigan na tayo at pareho tayo pumapala. Oo nga eh. Galit tuloy sa yung mga ano. Laman ka ng mga tanso vlogger eh. Nako. Si Ate Oo. yung mode daw. Yung si Auntie Claire, galit ng galit. May papakilala ako sa iyo ha, pero bahala ka nang umintindi sa sasabihin niya. Ulaan ko, Eliana, shock! Naunawaan mo? Basta. Ano na? Ang ko, no? Pero pwede ba magpasa ka ng batas na may minimum lang ang mga kabit? Monthly? Bira talaga to si Banat pa. Actually, may batas na gano'n eh. Na bawal talaga magkabit. Hindi, kahit yung sustento lang, tiksi 50. Kasi alam mo na, yung kaibigan mo. I-revise natin na yan, na batas. Nasa family code yan. Naku, pasang-pasayan sa Senado. Ang dami dun, tsaka sa Kongreso. Diba? Tagal lang sa'yo at wali namin nagtutiwa sa'yo. At tama lang yung ginagawa mo, hindi ka napipinungan sila, napipinungan sa'yo. Okay yan, good job. Ikaw nga boss eh. Ang lakas ng ano mo, ng traction mo. Kaya may minsan humingin ang ulo ko pag nagpapadala sa dito sila ng mga pulisya eh. Maraming yan, boss. Maraming as in bayad dyan. Mayroon silang operation eh. Hindi ko sure kung si Soto pero yung sa kay Marcos talagang napakarami nilang troll. Correct. Sa ano ho, yung mga hawak-hawak ng PCO. Totoo yun ha, yung noong tumayo itong si Congressman Marcoleta, si Paulo Marcoleta, at kinwestiyon niya yung budget ng PCO dahil sobrang dami daw nilang vlogger na balitaan itong si Congressman. Totoo yun. At yung mga nakikita yung post about sa administrasyon tapos na daming nagko-komento. Napakalayo ho nung atake nila yung tipong ang post about sa Bagyo, ang comment ho sa baba puro number 1 President Bongbong Marcos. We love President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, pag-asa ng bayan. Paulit-ulit ho yun. Ganun lang ho sila mag-comment. Wala ho yung issue, yung pag-uusapan nila, yung tipong talagang ihihimayin nila yung mga punto de vista. Wala hong ganun. Basta banat lang ho nila the best president ever. Ganun lang ho sila. Yung mga trolls ng Talyanista Tenseymada. At syempre, na-trace ko rin na marami si Yesu. Kasi troll siya sa talaga, kaaway pa sila ng mga halos-halos. Silang trolls mo. Oo. Ito papakilala ko dating TVJ. Yan. Vlogger, si Jay Guevara. Dati akong TVJ Defender. Oo. Ngayon, Banateros. Banateros na kasamahan namin. Kaya alam ko Nako, lumalakas na ho itong ulan sa kinaroroonan natin. Lumalakas na ho mga kababayan. Ramdam na ho natin. kung sino yung tinutukoy mo eh. Yung kapit. Sige. Okay. Ang dilim. Tingnan mo na ako.
Ikaw na, huy. Sabi mo nga, nagkapapuan. Nagkapapuan ng pupuan. Sabi mo, Ingat ho mga kababayan ha, ingat ho. Lumalakas na ang ulan. Ano oras? 1:00 ng hapon ha. Ang lakas na unang ulan sa kinaroroonan natin sa inyo ho ba? Mag-comment ho kayo sa baba kung kumusta ho ang lagay ng panahon dyan sa mga lugar nyo. Tapos lagay nyo na rin ho yung kung nasaan kayong bahagi ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Kasi dito sa kinaroroonan natin, Northern Luzon ay medyo malakas-lakas ho. ilan ang alam mo ang aking mabangs reveal yan? Ilan ba? Ang alin? Ibabox reveal. Kasi ito may alam itong katabi ko eh. Dalawa, tsaka Dalawa. Tsaka yung isang bata pa. Dalawa tsaka isa pang bata daw. Dati. Ganito na lang. Yung inalis ng magulang. Yung inalis daw ng magulang. Nako! Delikado delikado. Sugar? Ay, di ko alam. Oh, grabe naman yan! Oy, nako po, yari dito si Tuta Soto. Tuta Soto! Ako nanonood lang ako. Ay, ibang klase ho talaga. Hindi ko alam, wala ko alam. Yung kay Tony. Ay. Ay, ano yan? Ano yan? Sino Tony? Inalis na magulang. Pambihira, ano, binabarag ba? Kaya kayo ha? Ito lang, bibigyan kita ng tips para naman meron kang assignment mamaya gabi. Sige. Ano ba, gusto ko busy yung utak mo mamaya. Sige. Kilala ko yung sinasabi mo. Yung 2013, hindi siya yun. Hindi siya? Kaya yung sinabi mo, yung sinabi mo pumunta, kilala ko yan, sinasabi mo pumunta sa States. May sinabi. Ano pa ba mga tingin mong anong kagabi niya? Tapos yun ang Si Ilona ba? Si Ilona, totoo daw. 230. Oo, siya nga. Select ko talagang 230. Pasensya ka na, panat pa eh. Pasensya ka na, mali ka. Mali ako? Pero tama yung, alam mo, tama yung pagwan mo. Pero hindi yung si 2013. Hindi nga, 14. Hindi? 11. Ang pinasabi ko, magkaiba yung sinasabi natin. Talaga? Wala naman ako tinutukoy. Gusto mong pandagdag ng kaso ko Nako po! Wala akong tinutukoy Natawa kasi ako kagabi dahil nung sinasabi mo, kilala ko yan. Okay, sakto. 2013, no? Ano mo kaya ako umalis siya. Ng pakwan, ganyan. Yung sinasabi mo kung sino. Diba si Supergirl ang sinasabi mo? Diba? Si Supergirl. Hindi ko alam. Supergirl? Sino yun? Sandali Sumagot ka. Sandali, may shoot kasi kami. Kausapin mo muna to si isa. Si Jay. Wait lang may shoot ako. Isang shoot lang. Sabi ko, sige, sige. Saglit lang, sir. Sir Anjo, kasi may shoot lang sa saglit na saglit. Sino si Supergirl? Sige, sige. Na-content na rin kita, sir. Kami magpapapahok. Tawag dito? Na-content na rin kita. Nakatatlong video na rin ako. Ano si Super Sirena? Kasi meron silang segment na Super Sirena eh. Ano, pati na rin ngayon, ganon? Kaya pala nagmumahal kita kasi sabi ko parang nagkita na tayo dati. Ang bali... Senado pala yun. Senado yun. Sino pumitik tong map? Sa Senado, baka nung hearing. Baka yung dating hearing kay magkasama kayo ni
Ni Sir Philip ata nun, magkasabay ata kayo. Sir Philip ba? Tama. Mas pero Eddie Garcia Bill yun. Wala na ako sa Senado noon nung floating. Ah, okay. Okay. Eddie Garcia Bill yun. Pero dati akong TBJ defender na nung nagkaroon ng issue yung halusos tsaka TBJ. Binanatan pa nga kita nun eh. Siyempre, TBJ defender. Okay lang, di naman ako ano naman ako trabaho ko yan Ah. trabaho niya, mapuisit kayo. Yan guys, si Sir Anjo. Ayos ako. Oh, ayun lang, saglit lang yun, maya babalik na yun. Kami, taping kasi namin ng Banateros. Ano nangyari? Bakit hindi ka na TBJ defender? Una-una, tapos na yung issue. Pangalawa, nasa politics na ako. Dito sa politics, ayoko rin ng hindi ko rin nagugustuhan yung ginagawa ni Tito Soto. Binabanatan ko rin siya. Pero pag-usapang agawan ng titulo ulit ng Itbulaga, susuportahan ko sila. Correct. Pagtatang Kahit tayo naman mga kababayan, kasi ang Itbulaga, pagka Itbulaga, Tito Vic and Joey ho talaga yan. Pero pagka usapang dito sa gobyerno, si Tuta Soto, wala akong kwenta yan. ko sila, pero pagdating sa politics, laglag kasi Tama si naman. Tito Soto. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pinapaano ko sa inyo itong si Jay Guevara. Kaysa kung sino-sino pinapanood nyo, panoorin nyo na lang to si Jay. Yan o kasi maprinsipyo yan eh. Diba? Ito, pagka ang pinapanood nyo, yan sila, yan ang mga Banatero, siya ang mga third floor, yan ang, sino pa itong mga to, itong mga grupo nitong sila Ma'am Sas, sila Ma'am Joey, yan. Nasa tamang kamay ho kayo. Meron pa pala akong nakakalimutan si Buster. Pagka napapanood nyo yan si Buster, nasa tamang kamay ho kayo. Yung mga yan, hindi ho sila oportunista sa hype. Pagka sinabing oportunista sa hype, dahil ika nga, Duterte, ika nga, bandwagon mentality. Dahil kay Duterte sila. Pagka napunta kay ganito ganyan, pupunta sila doon. Yung mga nabanggit ko na yon, Duterte supporter ho talaga yung mga yan. Tunay ho yan. Hindi ho kayo ganito sinasabi nila pero ganun naman pala. Hindi ho sila ganun. Nasa tamang kamay ho kayo pagka yan ang mga pinakikinggan nyo. Yung mga Banateros, mga Birada, yan. Birada Aguila. Yung mga Duterte supporter talaga yan. Tsaka nakita ho natin, walang views, maraming views, konting views, nasa Duterte lang ho sila. Si Banat Bay, di ba? Nung 2022 election, sad daw yung views niyan. Pero Duterte lang talaga. Sinabi ni Tatay Digong, bangag yan si Marcos, hindi ko niya talaga sinuportahan. Kaya prinsipyo ko talaga. Tayo naman aminado naman tayo na sumunod tayo kay Vice President Sara Duterte. Pero nung nakita natin na nagiging falsifikado na ang administrasyon nitong si Bangag, hindi ko tayo kagaya ng mga Talyanista Ensaymada na mapahanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Talanogod. Ewan ko ba na, ako na yung nangihinayang sa kanya. Ayoko lang magsalita pero mali yung sinigunan niya. Hindi na pala eh. Oo. Sa'yo pa tong telepono to. Hindi, kay Bay, pinahawak niya lang sa akin kasi sabi niya saglit lang daw. Hindi mabuti, habang wala pa siya. Pindutin mo nga yung mga gifts na yan sa baba. Gifts. Yari ako doon. Hindi naman malalaman. Meron dito 34,000. May nakita ko kanina dito. Saglit lang. Asan na yung 34,000. Tingnan natin. Ano sabihin? Meron yan eh. Wait lang. Asan ba yung banda? Gift. The Rose. Eto na, wala na. Dumating na eh. Dumating na si Bay. Pinapapindot ko sa akin yung Galaxy. Galaxy. Oo. Pero mga sikat yung mga kasama ko. Balag yan ha. Masukat to. Ano kuya, JB ba? Anong pakiramdam mo? Anak ng tawa, nandito rin ho pala. Isa ho yun sa mga bagong recruit ng Banatero, si
Mahal to. Itong si Sir Jack. Palakpakan natin Sir Jack. Solid din ho yan, solid. Sa din ho yan sa mga nabudol. Pero nung nakita niya na talagang palihis na nalandas tong administrasyon na to, hindi ho siya sumama dun sa mga Talyanista Tensay Mada, di ba? Palakpakan ho natin yan si Sir Jack. Idol. Sir Jack, ha? May kalap sa ito. Siyempre, Bawal mo ayun, bawal na magmura nito. Pero alam mo yung mga tao nito Kuya Gay? Akala ko nagligulo ka lang. Lahat ng tao nito magalang. Pero Maniwala ho kayo sa SMNI, KOJC. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, iba ho yung ika nga iba ho yung pagpapalaki, iba yung dawi na magsalita sila, napakababait ho ng mga tao dyan. Taliwas ho dun sa ilinalarawan sa kanila ng mga taga-administrasyon. Iba ho yung tipong lalo na nung merong KOJC. Kesyo may hawak silang ganito. Ika nga, linalabanan nila mga malayo ho yun. Di ba? Kung yung sinabi nila na merong mga armas, nagsinungaling sila, doon sa pagsabi nila na lumalaban itong mga miyembro ng KOJC at talagang linalabanan nila mga otoridad noong mga panahon na yun, ganun din ho kasi nungaling ay yung kanilang statement na yun. Ako na ho nagsasabi sa inyo, napakababait ng mga tao dyan. Napakababait. hindi sila galit sa mga nagmumura. Magaling sila makisama. Maraming salamat, Pastor Apollo kay Guloy. Maraming salamat kay Semilay. Maraming salamat, Walaperos, kay Kuya Bay, kay Kuya Gil, Kusnana. Huwag mo nang pasalamat. Gawin mo na Baka lang. mamaya hapalin ako na ano Gawin mo. Pag kulang naman ako na maganda ito eh. Bawal mamakyan. Soy, bawal dito yan. Bawal mo makita. Ganun lang ito, ganun Oh, yan. Love. Tapos, uy, Ano yan? I-message ko yung ano, di ba nag-follow ka? uy, okay. 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 Ano yun naman hiniram ko? Patingin. Mukha nang kahit yung hiniram Big time mo. Mukha nang kahit yung hiniram ko eh. Hiniram ko lang ito kay Kuya Nana. Uy. Ay, Prada mag Prada. Grabe, mga gamit, no? Mga mga gamit eh, no? Mga mayayaman. Mayayamanin, eh, no? Prada. Oakley, pang-basketball. Yun, no? Uy. Ano yan? Grabe. Ayan. Problema ka ba? Uy. Wag mo Sakak pala yun ah. Mainit, naku, mainit itong si... Mainit. Jay, tabi mo muna yung si Sir Jack, medyo mainit pala siya. Yan, si Sir Jack. Uy, yung ano pala. Yung mga ano mo. Ay, Yan, ano ba ito? Oh, sa YouTube to eh. Ay, sa mga hindi man nakasubscribe sa akin ha. Unsubscribe nyo na, no? Ako yung subscribe nyo. Alright? Sir Jack ba yun? Sir Sir Jack. Jack lang, nila na. Oh, yan, nasa YouTube, tsaka Facebook, and TikTok. Karko na lahat, alam na nila yun. Oh, yun. Maraming salamat. Magkiguguan na, magbuhay ka na hayop ka. Ayun, ano masasabi mo pala dyan sa issue ni Anjo Iliana, tsaka ni Tito Soto? Mukhang na naman lahat. Ano eh, nakala ni Amdo sa bulo ko eh. Magkusiluwanin ba yan? Hindi ko kasi makita. Gagawa ko ng kwento yan na yung kakapahamak niya. Pero sinabi doon ni Anjo Iliana na isa rin daw pala si ano eh. Ano, gulang. Damay daw si Tony Gonzaga. Ay! Teka lang. Kalma. Pambihira talaga tong si... Meron ako nakita pero Damay daw si Tony Kaya pala Gonzaga. nawala siya, no? Kaya pala kumanta na lang siya I'm falling for you. Ano galing eh? Oo, sinabi doon eh. May isa daw letter T. Nakalive ko ano? Oo, nakalive yun. Walang yan na lang ako. Kakasuwa na naman. Kaso nung hindi magkakasin si Tito Soto. Bakit? Eh syempre, pag kinasuhan niya, baka i-reveal lahat niyan. Ay, yun lang. Ayun nung dyan. Ayun nung si Anjo pa lang nagsabi. nakalap dyan. Kaya ikaw, ingat-ingat ka. Ako, wala akong ano. Hindi ako na mga babae. Loyal ako sa lima. Loyal ako sa lima. Uy, grabe pre. Legal yun. Legal naman yan. Legal yun lahat. Oo. Lahat mag-Muslim. Pero wala na ako Muslim kayo. So yan Subscribe kayo. Gugumara.
sa akin. Yes. Ako sawa na kayo sa mukha niya, lipat kayo sa akin. Asan na nagchichismisan? Yung dalawa. Yan, So, wala chismisan yung nagchichismisan. Ito naman si Idol J. Punta ka doon, J. Ang nantawa eh. Yung mga nakaano dito, nakatanga. Pinapinihintay nila kung ano sasabihin ni J. Liano. Isang guys. Si Sir Jack tsaka si, Yun na. si Banat Bay. Grabe yun mo. Yung sinabi ni Anjo Eliana. Parang si kahit daw pala si Tony Gonzaga na parang inalis daw noon ng magulang dahil kay Tito Soto. Bakit kaya Bakit kaya ganon? Ano kayang ibig sabihin nun? Ano kaya ibig sabihin nun, na si Tony Gonzaga daw ay inalis sa Itbulaga dahil kay Tito Soto. So matatanda natin nung panahon na yun. Talagang nagulat din tayo nun ba't nawala bigla si Tony Gonzaga sa Itbulaga, diba? So abangan na lang natin kasi magkakaroon ng meet up ang Banateros at si Sir Anjo Eliana. Kaya abangan yan kung ano yung mga malalaman natin kay Sir Anjo Eliana. Tawag dito, ilalabas natin dito sa mga vlog natin. Rekta ho tayo dito kay kay Attorney Salvador Panelo. Makibalita ho tayo kung ano ang kanyang mga punto de vista kaugnay pa rin dito sa mga nangyayaring nakawin ngayon sa ating bansa. Noong panahon ng martial law, kami pong mga nasa Mabini, yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, kami nila Joker Arroyo, nila Sangisan Note. Naghahain po sa Korte Suprema, kini-question namin na kailangan yung mga presidential decrees ni Marcos Sr. at that time. Kailangan ilathala mo yan sa official gazette at sa mga dyaryo para malaman ng tao kung ano ba ang batas na yan. Bawal ang ganito, kung di naman alam namin ang batas na yan, can you imagine, we will be violating a law that we don't even know exists? Kaya sabi namin noon, sa Korte Suprema, kailangan i-compel ninyo ang Marcos administration at the time. Sabi ng Supreme Court, dun sa Tanyada versus Tubera case, yang mga presidential decrees na yun, kailangan ilathala nyo sa official gazette o newspaper of general circulation. Hindi pa pwede. Pag hindi nyo ginawa yan, walang batas na patutupad kasi walang binding force, walang binding effect. So that is one of the grounds the defense team of President Duterte dun sa The Hague, gamitin nila. That's number one. Number two, gamitin nila yung principle of complementarity. Wala kayong jurisdiction sapagkat malusog ang sistema legal namin. Nagpakulong kami ng libo-libo ng mga kriminal. Pinatapo namin ng isang presidente. Kinulong namin ang 2 presidente. Ano pang preba nyo na malusog kami? Madali sabi, kung susundin mo ang principle of complementarity, wala kayong jurisdiction. Kasi nga, hindi pa pwedeng kayo pumasok ayon sa Rome Statute ninyo. So nilalabag mo na ang Rome Statute, nilalabag mo pa ang sovereignty namin. Yan ang dapat na gawin nila sa kanilang motion for reconsideration. With respect to the junking of the jurisdiction challenge filed by the defense team, which was denied by the judges ng ICC. Dapat diretso ka. Diretso. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. At aabangan na lang po natin yan. Pero nilulook forward din natin yung ikalawang bahagi na inyong column next week. Yan po yung part 2 ng inyong column nung nabinasa natin nung Tuesday, Attorney Sal. At syempre pa, dito naman po tayo sa ibang topic, Attorney Sal. Dahil tumaas sa 22% yung bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ayon to sa pinakauling survey ng social weather station sa Attorney noong September 24 to 30. Mas mataas ito kaysa sa 16.1% noong June. Pinakamataas ang gutom sa Metro Manila na may 25.7%, kasunod naman yung Luzon na may 23.8% at sa Mindanao na may 19.7%, habang bumaba naman sa Visayas sa 17.7%. Ayon sa Malacanang
Attorney Sal, dulot ito ng sunod-sunod daw na kalamidad na nakaapekto sa mga programa laban sa gutom. Pero samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa piling agricultural goods sa Metro Manila at Visayas dahil nga nitong nakaraang bagyong Tino na nakaapekto sa libo-libo nating mga kababayan. Pero yung dito po, Attorney Sal, sa isyong ito, parang sinisi po ng Malacanang yung sunod-sunod na kalamidad kaya tumaas daw yung gutom. Ano po ang masasabi ninyo dito, Attorney? Alam mo naman ang Malacanang palagi naghahanap na magagamit nila para mapagtakpan ang mga kakulangan nila. Yung hindi nila nagagawa. Palagi yun ang sasabihin nila, kasi nagkaroon ng baha, kasi nagkaroon ng mga typhoons, kasi nagkaroon ng kung ano nung kalamidad. And the usual excuse yan ng isang inept administration. Kaya ang tao hindi naman nakikinig na dyan. Kaya, that reminds me, mabuti na paalala mo. Kaya po sa November 16, 17, 18, sumama kayo sa malawakang rally, peaceful rally for peace and against corruption ng Iglesia ni Cristo. 3 araw po yan. Kaya inaanyayahan natin ang grupo ni Brother Eddie Villanueva, yung Jesus is Lord, yung KOJC ni Pastor Kibuloy, yung mga grupo ng mga Christian bishops, ng mga kaibigan natin, yung mga DDS. Sumama kayo, 3 araw po yan. Ito ito kumbaga, itong nangyayaring bagyo na to, kumbaga attendance check ito. Attendance check sa sa mga ikakasang malaki ang rally sa mga susunod na araw. Attendance check. O yung mga mababaha, yung mga merong ari-arian, yung mga sasakyan, merong mga TV na malulubog sa baha. Welcome mo kayong sumama sa para singilin natin tong administrasyon na to, pambihira. Sa tingin natin sa tingin natin. Kung ginawa lang ng administrasyon na to ang kanilang mga dapat gawin at walang pagnanakaw na nangyari, aminado naman tayo na meron pa ring baha. Hindi mawawala. Pero ang ating sinisigurado dito, hindi ganito kalala. At sigurado natin dito, baka wala pa ang baha, meron ng ayuda at nakapreposition na yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Baka nasa evacuation center na sila. Pero dahil inuuna pa ang korupsyon kaysa sa serbisyo, imbis na magtrabaho, iniisip nila kung paano makapangurakot. Mas maraming oras ang kanilang paggugol sa pangungurakot kaysa sa pag-iisip kung paano malalampasan ng ating mga kababayan itong mga ganitong klaseng dilubyo na hindi ganoon kalaki ang mapipinsala sa kanilang mga ari-arian. 3 araw, 16, 17, 18, 2 venue yan. Luneta at People Power. Punuin po natin yan. Yanigin natin itong pamalan na ito sa pamamagitan ng isang mapayapa, malawak na pagkakaisa ng pagpapahayag ng damdamin laban sa katiwalian, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan, upang ito pong pamalaan ay mayanig at gumawa ng karapat-dapat na mga hakbangit tungo sa kapayapaan at sa pagunlad ng ating bayan at hindi sa pagkalugmok at sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ayan. Mga kababayan, wag po nating kalimutan ng dates na yan kasi napakahalaga talaga yan, lalo na kung nararamdaman na talaga natin na itong mga nagaganap na katiwalian sa pamahalaan na lalong tumindi ngayon. Pero bago po muna yan, Attorney Sal, basa po muna tayo ng balita dahil nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nangangalap lamang sila ng ebidensya at nasa ombudsman ng pinal na desisyon kung magsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin sa balita ni Almar Forsuelo. SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ulat na yan tungkol sa ICI? Po ninyo, yung si Justice Andy Reyes, matino yan. At I'm sure matapat yan. Pero, gaya ng sinabi natin, walang mangyayari dyan sa ICC kasi ang magdidesisyon pa rin dyan
Kasi sila, ang trabaho nila mag-imbestiga. Eh sabi nga natin, ano pa mag-iimbestigahan? Eh klaro-klaro na kung sino ang mga involved. In-identify na nga sa SONA, di ba? Diyan sa Congressional Committee hearing. Alam na rin natin, sa Senado, ginala na mga senador, mga kongresista. Ano pa bang klaseng investigasyon? O palagay natin, inimbestiga. Eh, sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? O sino pa? Di si Ombudsman. Ombudsman saka DOJ. Eh, yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, si Presidente Marcos Jr., eh meron kapangyarihan. Kaya-kaya niya ipakulong agad yan. Magdeklara ron siya ng revolutionaryong gobyerno, i-abolish siya Congress, ipakulong niya lahat yung mga yan. Pagkatapos, balik na si Presidente Duterte, magkaroon ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng social, political, economic. Wala lang problema. Magkakaroon tayo ng matahimik at mabibigay siya ng pagkakataon. Nagawin niya na, dapat niyang gawin kasi kung ang teorya is siya'y napaglaruan ng mga kalyado niya, ginamit lang siya nang hindi niya nalalaman, eh pagkakataon niya na ito na makabawi upang mapatawad siya ng taong bayan. Eh, pero kung ganyan ang ginagawa niya, wala, puro deklarasyon, national calamity. Dapat ang deklarasyon niya, apart from national calamity, magdeklara na siya ng revolutionary government. Alam ko nga kanina, President declares, akala ko, President declares revolutionary government yung pala national calamity. Tapos nakalagay pa doon sa isang headline naman, the country faces two storms. Sabi ko, anong two storms? Sino yung isa? Tino, Si tsaka... Uwan? Si Uwan Uwan saka po. sino? Yung dumaan na po si Tino, tapos meron pang paparating attorney sa... Sabi ko, hindi dalawang typhoon. Ibang klaseng typhoon. Yung isa si Uwan. Yung pangalawa, political storm. Yun ang mas matindi. Pag yun ang dumapo, ay wala na. Tapos na. Game over. Ayan. Pero Attorney Sala, hindi ko lang sure kung itong susunod na balita magiging magsusuffice sa panawagan na pakasuhan na yung mga sangkot sa anomalyang ito. Dahil naharap sa kasong tax evasion ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na hindi nabayaran sa BIR at lumalabas sa investigasyon na hindi daw tugma sa kanilang deklaradong kita yung mga mamahaling sasakyan, ari-arian at maging mga milyong-milyong piso na itinaya umano nila sa sugal. Alamin natin to sa balita ni Margot Gonzales. Ayan, Attorney Sal. Do you think it would suffice ang ginawa nila hakbang, Attorney Sal, na pagsasampa ng kasong tax evasion? Ano po masasabi niyo? Ang tagal nga eh. Ang tagal nga mag-file ba ilang pambihira talaga yung mga yan, no? Ano mo, napakasimple lang. Yung mga sasakyan nila, di ba? Maraming sasakyan. Maraming nasa pangalan nila. Maraming hindi. Pero yung mga nasa pangalan, so alam mo na kanila yun. So, susumay mo, magkano ba lahat yun? Yung ba, nailagay sa kanilang mga salin o kaya sa income tax return. Kung hindi nasama yun, di obviously, mayroon ng pananagutan, may tax evasion na kagad, hindi nagbayad ng buwis. Ano pa bang kailangan na katakot-takot na ibigay? Napakasi paperwork lang ang kailangan doon eh. Mati pa nila na ididemanda yung mga yan. Itong kay George Garcia naman, hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan pang imbestiga niya. Kasi, under the law, bawal ang mag-donate. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang kontraktor. Meron kang kanegosyo mo ang gobyerno. Tapos mag-donate ka. Obvious na obvious. Ayan, kaya ka nag-donate para makinabang ka. Hindi ba ganyan na nangyari kaya, Escudero? Ang kanyang depensa, hindi. Ano naman yun? Private? Private. Private daw yung may-ari in his capacity as private person. So, pwede ba yun? Siya may-ari ng kontrakto, ng construction company.
At patapos na magkaroon ng pagbibigay ng donasyon ng 30 million, nakakuha niya yung ubod ng lalaki, bilyon ng mga kontrata o anong tawag mo doon. O, bakit pa di nyo idemanda? At daming kuskus malungos, hindi na lang i-hire ng kaso. Kaya nga po, Attorney Sal, parang ano talaga, delaying tactics. Pero eto po, gusto ko pong malaman yung reaction ninyo dito sa gagawing hakbang ni Senator Panfilo Lacson dahil sinabi niya na maaaring dumalo online si dating ako Bicol Representative Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee sa ngayong November 14 hinggil sa umano'y korupsyon sa mga flood control project. Kabilang si Ko sa mga pinangalanan sa mga may irregular na proyekto sa Bicol. Ayon kay Lacson, layunin dang investigasyon na alamin kung saan napunta yung pondo at pananagutin yung mga sangkot. Kasalukuyan ding nakipag-ugnayan ang komite sa ICI at Anti-Money Laundering Council upang matunton yung money trail. Yan po yung sinasabi niyo, Attorney Sal. Pero sa tingin niyo, Attorney Sal, agree po kayo na okay lang na si Zaldico ay dumalo via Zoom sa pagdinig? Kaya tingnan mo yan. Isa pa yan si Ping Lacson. Talaga namang mahalata mo na dito ka na, pinagtatakpan nila yang si Zaldico. Yan. Unang-una, bakit ka papayag na online? Hindi ibig sabihin, hindi mo pa uuwiin yan. Diba? O, di halatang-halata kayo. Tsaka, bakit kailangan mag-online na para daw malaman kung saan nanggaling? Akala mo ba sasabihin niya kung saan niya tinago? Yung mga, marami ng ebidensya. Tinuro na siya. Pati yung nagdala ng pera, nandyan na. May paper trail na. Meron pang testimonya, ano pa pang inaantay nyo? Kaya, si Ping Lacson, hanggang ngayon talaga hindi ko makalimutan. Yung ginawa niya na paghain na gawing batas ang paglikha ng isang Senate building para magpakatamasa silang mga 24 na senador na lumobo na sa 33 billion pesos. Magpagawa lang ng Senate building ng opisina nila. Hindi ba po corruption yan? Because you are getting money to fund a project that will benefit you. Sa halip na ibigay mo sa mga serbisyo publiko, sa halip na pagawa ka ng mga eskwelahan, papag-aralin mo ang mga kababayan nating mahirap, magtayo ka ng mga gusaling ospital, ayusin mo yung mga kalsada, yung mga tulay. Hindi ba? Tulungan mo yung mga magsasaka, ang dami nilang problema. Mga laborers. Tapos gagastos ka ng 32 billion pesos para lang magkaroon ka ng magarang opisina? Nakakaya ka, Ping Lacson. Huwag yung bulahin ng taong bayan. Hanga pa naman ako sa'yo ng mga panahon. Ayan. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. I asked the Central Bank Governor and the Anti-Money Laundering Council, make public how much were you able to freeze. And I hear coffee shop talk that, you know, while, let's say, 100 accounts were suspicious, you only were able to freeze 5-10%. So what happened to the 90%? I challenge AMLC, I hope you're listening, make public how many accounts were suspicious that were supposed to be frozen. How many accounts were actually frozen and how much was frozen. Because here, again, part of the enforcement of the law, if you cannot even freeze the accounts of the crooks, how do you propose to solve this issue?